Will you break the law? No, I will not break the law. Bend the law. Pwede. Ay, dyan magaling nga mga lawyer. Kaya nga, abogado tayo. No, but that's why we also wonder whether as an ombudsman, you're going to find ways to bend the law. No. Ano tayo, the law is clear. Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Sa halip na makakuha ng atensyon at karamay mula sa publiko, ay lalong nakatanggap ng batikos at iba't ibang reaksyon sa social media itong si Boyeng Remulla. Ibinunyag kasi ni Ombudsman Boyeng Remulla na na-diagnose siya ng leukemia noong 2023 kasabay ng kanyang quintuple heart bypass surgery. Isinailalim umano siya sa 2 cycle ng chemotherapy, total body irradiation at bone marrow transplant. Aniya, matagumpay niyang nalampasan ang mga naturang karamdaman sa tulong ng kanyang anak at sa paniniwalang marami pa siyang misyon at responsibilidad na kailangang gampanan. Taong 2023 nang maglib si Remulla mula sa tungkulin dahil sa personal reasons. Sa panahong iyon, siya ay nagsisilbi pa bilang kalihim ng Department of Justice o DOJ bago tuluyang itinilaga bilang ombudsman ngayong taon. Itnuturing ito ni Remulla na bagong pagkakataon upang ipagpatuloy ang kanyang tungkulin at mas pinili niyang harapin ang bawat araw na may pag-asa. Sa kabila ng naging pahayag ni Remulla, agad naman niyang binawi ang kanyang pagbubunyag at tiniyak ng Office of the Ombudsman na wala ng karamdaman si Ombudsman Boyeng Remulla. Kasunod ito ng naging panayam at pagbabahagi ni Ombudsman Remulla sa kanyang sakit noong 2023. Gayunpaman, patuloy pa rin ang mga batikos na natatanggap ni Boyeng Remulla mula sa ating mga kababayan. Ayon kay Lawrence Del Carmen Reyes, sa ngayon, oo, nakakabangon ka pa para magpagamit at magtrabaho ng di akma sa iyo para maprotektahan ang mga tunay na mastermind. Pero bukas, makalawa, pwede rin bawiin sa iyo ang ipinahiran na dugtong ng buhay mo kung gagamitin mo ang huling sandali ng buhay mo sa mabuti. Pero kung pagtatakpan mo lang ang mga tunay na sindikato, pagbabayaran mo yan. Tandaan mo, nasa dapit hapon ka na at your age. Ayon pa sa isang netizen, kaya ayusin mo na ang paninerbisyo mo. Huwag mo nang haluan ng pamumulitika. Be honest at huwag ka nang tumanggap ng suhol para gawin ang mali. Kaya pala itsura mo, Boyeng, para ka nang naimbalsa mo. Eto pa, sabi pa ng sa nating kababayan na si Gemma Ducado, nagkakasakit dahil hindi niya nakayang batikos ng mga taong bayan. Harapin mo lahat ng problema na nakaatang sa balikat mo. Di ba yan ang dream mo, ang maging ombudsman? Kaya enjoy it kasi nakamit mo na ang dream mo. Huwag ka magsakit-sakitan, walang magtatanggol sa mga buwaya. Yan po ang ilan lang sa mga komento ng netizen. Kabayan, ano ang masasabi mo dito? Naniniwala ka ba na totally magaling na si Boyeng Remulla mula sa kanyang sakit na kanser at magagampan kaya niya ng tapat at maayos ang kanyang posisyon bilang ombudsman? Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Inihayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang mga plano nito sa gitna ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Sa isang social media post, sinabi ni Senator Lacson na sakaling muli siyang ihalal bilang chairperson ng Blue Ribbon sa November 10, itutuloy nito ang pagdinig sa November 14. Ayon sa senador, may plano rin siya para mapabilis ang paghahain ng mga kaso laban sa mga politiko, mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH at mga tiwaling contractor. Anya, iimbitahan niya sa Blue Ribbon hearing ang isang very important witness at sa dating Technical Sergeant Orly Guteza para magbigay linaw sa kanyang sinumpaang salaysay.
Si Guteza ang umano'y testigong ipresenta ni Senator Rodante Marcoleta sa pagdinig ng komite noong September 25. Inihayag nito na nagdala siya ng mali-maletang pera na tinaguriang basura sa mga bahay ni na dating ako Bicol Party List Representative Saldico at Leyte 1st District Representative dating House Speaker Martin Romualdez. Hataw Balita ngayon. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways o DPWH na ibaba sa 50% ang halaga ng ilang materyales na ginagamit sa infrastructure projects ng gobyerno. Ito'y matapos matuklasan na overpriced ang mga materyales na ito. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, isa ito sa malaking reforma na kanyang gagawin sa ahensya, alinsunod na rin sa naging direktiba ng Pangulo. Paliwanag ng kalihim, malayo ang presyo ng materyales ng DPWH kumpara sa mga nasa merkado. Dahil sa pagbabago na ito, mas mababawasan pa niya ang korupsyon. Tiniyak ni Secretary Dizon na babantayang mabuti ang pagpapatupad ng mga proyekto upang hindi ito maging substandard o maging ghost projects. In addition, DPWH has looked into the pricing of construction materials and found that several items like asphalt, steel bar, cement are overpriced by as much as 50%, and actually there are some egregious examples where it's even more than that. And I think itong directive ng ating Pangulo na ibaba ng in some materials up to 50% ang presyo ng mga materyales sa pag-construct ng mga kalye, tulay, classroom, health center at iba pang mga proyekto ng DPWH, I think this will be the single biggest reform ever in the DPWH, no, na in-announce ng Pangulo ngayon. At yun ang gagawin natin. In fact, nagsimula na tayo. Iginiit ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya na kung seryoso talaga ang Marcos administration na makuha ang tiwala ng publiko sa sinasabi nitong paglaban sa katiwalian, kailangan mag-umpisa ito sa sarili nitong bakuran. Kontraan niya sa hinihinging transparency at accountability ng mga mamamayan ang desisyon ng Marcos administration na magdagdag ng barrier sa accessibility ng SALN. Ayon naman kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi naman ipinagkakait ang access sa SALN ng mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit dapat ay may requests at control sa access. Wala kaming denial of access, but we must control the access. Now, there should always be a request. Hindi pwedeng magsumulat ka na, ibigay na kaagad na there are requirements that are to be stated there, the details. Purpose. The purpose must be legitimate kasi we do not like the SALN to be a weapon because that will deter service in the public sector. You must do not ever forget that cabinet secretaries are the alter egos of the president. They are entitled to a level of security and privacy. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya sa interview ni Ms. Lucy Cruz Valdez sa kanya tungkol sa galit ng taong bayan itong nangyaring corruption issue sa flood control. Don't know kung baka iba lang na pandinig ko, no? Sabi ni Ombudsman sa taong bayan, huwag kayong magalit. Gawin nyo ang trabaho nyo sa pagkalap ng ebidensya. Ha? Trabaho ba natin ng magkalap ng ebidensya? Hindi ba trabaho nila? Pakinggan natin ha. Kasi sinasabi niya, wala daw ebidensya na magdidiin kay Martin Romualdez. Kaya ang taong bayan, huwag daw magalit. Ito. It means to the ongoing flood control project anomaly na napakabigat. And nung nagsimula ito, Ombudsman, ang focus ng lahat ay yung House Speaker kasi yung si Congressman Zaldico, Chair of the Appropriations Committee, appointing yan. No? Sabihin na natin. Siya pumili nun.
Yes. Siya pumili ng chairman ng appropriation. Yes. And to this day, ang perception ay silang dalawa talaga ang promotor ng lahat ng ito. You agree with that? Oh, ang ganda yung question ni Ma'am Valdez, ano? Agree ako doon. Perception ng taong bayan. Team up. Saldico and Martin Romualdez sa nangyayaring ito. Kasi hindi magagawa ni Saldico yung mga pagsingit-singit kung walang basbas ni Martin Romualdez. Ito na po yung sinabi ni VP Sara bago siya nag-resign o after na nag-resign na 2 tao lang ang nagko-control budget ng Pilipinas, Saldico and Martin Romualdez. Perception yan. Nakakaraming taong bayan. Oh, do you agree with that? Oh, tingnan nyo ha, bantayan nyo ang sagot ni Boying Rimulya. Ano yan eh? Oh, ano yan? If there's a mistake of omission or sabihin natin omission. Oh, makita nyo yung salita niya? Alanganin yung sagot eh. Omission. Yes or no man lang yung ano. Do you agree with that? Yes. Or no, I do not agree. Dapat ganon ang sagot. Ang tagal niyang sumagot. Talagang, alam nyo na. Hindi ko na kailangan explain in detalye. Ito na yun. It's the worst that ever happened. What omission was that? Hindi niya, kailangan niya parindigan yung kanyang pagpili kay Saldico. Ayun na nakikita ko. Kasi, kung liability lang, kailangan pala talaga yung ebidensya. Mahirap pag-demit. Yun na. Liability, wala namang ebidensya. Yun na. Iba na. Magdemanda na walang ebidensya. Cheap. Fair and justice natin. Para magsampa ka ng demanda kahit kaninong tao, ebidensya hinahanap mo. Yun naman ang tema namin kahit sa DOJ. Hindi kami nag-file ng kaso pag walang ebidensya. Yun lang sinasabi ko sa mga tao na talagang sobrang galit. Huwag kayo magagalit. Gawin yung trabaho nyo maghanap ng ebidensya. Oh, narinig niyo yon? Mga sinasabi ko sa tao. Sinasabi niya tao. Sinong tao? Tayo. Huwag kayong magalit. Gawin niyo ang trabaho niyo maghanap ng ebidensya. Ay, nako. Tayo pang inutusan. Ulitin ko ha. I-backward ko lang sandali. Paano ko ba may backward ito? Ulitin na lang natin mamaya. Galit. Masisira lang yung discarding nyo dyan. So wala pa bang nakikitang ebidensya? Doon sa mga Wala pang lumalabas. testimonies, halimbawa? Wala pa talagang... Well, yung driver na naghatid ng basura, iba testimony yun. Sandali, paano ko ba i-atras ha? So wala pa bang Yan. nakikitang ebidensya? Doon sa mga Wala pang lumalabas. testimonies, halimbawa? Wala pa talagang... Well, yung driver na naghatid ng basura, iba testimony yun. Nawawala nga yung... Hindi driver. Paano ko ma... Dali ha. Anyway, very clear naman na narinig natin. Sinasabi ko sa mga tao, huwag kayong magalit. So, pwede ba huwag na kayong magalit? Yan ang panawagan ng ombudsman. Gawin nyo ang trabaho nyo maghanap ng ebidensya. Meron bang mahanap na ebidensya? ICI nga, wala nga mahanap ng ebidensya. Tayo pa kaya? Anong pahayag ng special advisor ng ICI, General Azurin? Wala pa kaming nakikitang ebidensya. Wala pa kaming pwedeng kasuhan. Paano makahanap ng ebidensya? Si Saldico nandun sa labas. Ayaw naman nilang pabalikin. Ang susi, lahat nito nandun kay Saldico. Pag hindi makabalik Saldico ito, pag hindi mapauwi si Saldico at hindi na siya magsasalita, forever na siyang manahimik, wala nang mangyari dito. Ang pwedeng, ito, opinion ko lang ito, ang kaya lang nilang kasuhan, ipakulong,
mga taga DPWH lang at mga contractors. Yun lang. Mambabatas, I don't know kung mayroon silang mambabatas na makasuhan. Pwede yung makasuhan, kailangan yung makulong. Ibang bagay yun. Kasi kung makasuhan, baka ang kakasuhan nilang uunahin, again, opinion ko lang ito, Escudero, Jingo Estrada, Villanueva, ayun, makakasuhan yun. Bakit nyo in-archive yung impeachment complaint, ha? Ito na ngayon. So, to me, may ebidensya wala, dapat tayong magalit dito sa nangyari. Inalaw kasi ng administrasyong ito. Kasi kung marunong lang ang Pangulo, a good leader, yung makikita mo yung posibleng mangyari at gagawa ka na ng paraan para hindi mangyari. Yan ang mark of a good leader. Ang nangyari sa atin, reactionary leader ang meron tayo.